tatalakayin po natin ang children in conflict with the law. Sir Boy, magandang gabi po. Magandang gabi, Sir Raul. Greetings of peace, justice, and truth from Volunteers Against Crime and Corruption. Alam nyo si Kuya Boy, kung tawagin namin, ay alam nyo mga kaibigan, yan po ay isang lisensyadong firearm holder. At bukod po sa pagiging presidente ng BACC, ay siya po ay isang precision shooter. Ang shotgun, pistol, at saka PCC, no Kuya Boy? PCC, pati high power, yung M4. Oo, kita nyo ha. 5.56. Oo, at yan kasama ko, si Kuya Boy, kasama ko nagpa-practice dyan sa East Ridge. So gusto ko lang ipaliwanag sa inyo, unang-una Kuya Boy, ano ang pananaw ng BACC sa mga nangyayaring mga insidente ng pamamaril, lalong-lalo na yung nangyari sa Tacloban at yung ibang mga kaguluhan dyan sa mga kabataan natin? Alam mo, Sir Raul, talaga ang grupo, ang BACC, nababahala at na-alarma dito, no? Kasi hindi lang ito isolated. It's happening nationwide. Ang pananaw po namin, napapanahon na po na ibaba yung age of Criminal liability when it comes to yung juvenile justice law. It is about time kasi po yung batas na yan, pinatupad yan noong 2006 pa. So as we speak today, that is 20 years old na batas. So it needs another amendment or revision. So ang grupo po namin sumusuporta sa lowering yung threshold should be 10 years old. Kung bakit ang naging basis po namin dyan, yung nag-research kami, yung the most safest country in the world is Australia, New Zealand, and other cities around Australia. No? So, ang threshold po nila dyan is 10 years old. Sa Japan naman is 14 years old. So, dumaan yung first world countries na yan, dumaan sa malalim na pag-aaral. So, kami, we fully support that threshold, yung age na yan, for 10-year-old offender to be criminally prosecuted. Yung liability niya should be there. Yung responsibility niya for the actions he did. Marami ang nagtutulak, Kuya Boy, na mga kongresista, na mga mambabatas na ibaba nga ang edad ng juvenile criminal, so juvenile law, na so 10 years old. Meron na bang nag-imbita sa inyo para maging bahagi ng pag-aaral ng batas na ito? Apo, ang hinihintay nga po namin, ito, magkaroon ng multi-sectoral public consultation na ma-include po ang mga NGO, kamukha namin, at ang media, taong simbahan, at of course, yung 5 pillars ng criminal justice, no? Yung kapulisan, yung mga fiscal, prosecutor, kasi sila talagang mag-play ng malaking role po dito at all levels ng court, RTC, MPC, CA, Supreme Court, kahit retired justices, mas okay, no? At yung pangapat po, yung mga members ng Penology, kung saan yung ikukulong kung sakali na magkaroon ng conviction, at yung panlima po, yung community, no? Tayo po yun, barangay level. So, pag multi-sectoral, mag-share sila ng kanya-kanyang position paper para kung ano ba ang position nga nila dito, no? Yung lowering of lowering of age, no? Para yun nga. At the moment ma-invite tayo, of course, ang VACC po will be present there to make a position paper para kahit paano magkaroon din kami ng boses, no?
Bakit Kuya Boy, bakit 10 years old ang inyong tinitingin na edad na dapat ibaba from Oo. 14 to 10 years old? Okay. Why 10 years old? Kasi sa ngayon po, ang development ng bata napaka-advanced, no? As compared 20 years ago, nung inumpisa ang patupad itong batas na to. So, simply because yung yung pagpasok advent ng social media, yung napaka-accessible. Kaya at a very early age, mapapansin na nyo, 2 years old, 3 years old, may hawak na mga iPad, telepono, at social media po sila. Sometimes with baka walang guidance o hindi proper ang guidance ng mga magulang. So, makikita po natin iba ang maturity ngayon. Even yung mga build ng bata ngayon as compared 20 years ago, katulad ng 15-year-old na nasangkot po. So, makita po natin yung build niya, matulado, malaki. Talagang makikita po nyo, no? Talagang capable nga siya na kahit physical, no? Kahit walang barilyo, kayang ipaglabanan talaga. So, in a nutshell, it is about time na ibaba na talaga at 10 years old simply because yung development nga, yung paghubog, mabilis, no? Very accessible. Basta may telepono ka, may internet ka, unlimited yung kaya mong ma-reach different platforms. Kaya doon po kami nababahala. So, siguro, pasay niya yung batas na 15 years old ang threshold for criminal liability and responsibility. So, yung juvenile justice sa ating bansa should be revised, amended to the next time possible. At bakit din ang naging basis namin, ang PNP rin, agreeable po sila sa 10 years old. Even yung Malacanang is considering, though hindi pa definite, pero sinabi naman ni Presidente na open ang pintuan nila to lower the age of criminal responsibility for minors. Sa tingin nyo ba yung juvenile law natin ngayon sinasamantala ng mga kriminal dahil sabi nga ni DILG Secretary John B. Cremulya, maski na yung mga drug lord, ginagamit nila mga minor de edad sa didistribute ng droga dahil alam ng mga ng mga sindikato na hindi maproprosecute o hindi madidemanda yung mga minor de edad. We fully agree and support yung narrative na yon na ang mga well-organized crime group, kahit na different groups, pwede nilang gamitin, courier, tagadala ng illegal drugs, pwedeng akyat bahay, pumasok, dun sa yun So, pwede silang magamit na instrumento, no? Kaya, even yung hindi lang yun, even yung mga bata mismo, kahit sila mismo, pwedeng gumalaw gumalaw na alam kasi nila na hindi sila makukulong, walang service, walang term jail. So, depende lang sa severity o yung kung gaano kagrabe yung krimen. So, talaga alam nila yung accountability hindi ganoon as compared do sa adult, no? Saka ang magiging kulungan nila yung bahay Pag-asa, bahay Kalinga, under the wings ng DSWD. So, kaya dapat it's about time na ma-address to. At ang isang suggestion po ng VACC, sana itong Juvenile Justice System and Welfare Act, dapat i-include po yan sa
curriculum subjects, no, from elementary, high school, colleges, universities, na para bang yung sa amin sa University of Santo Tomas years back, hanggang ngayon may Theology 1, Theo 2, Theo 3, Theo 4. Ano ho yun? Yung 4 Pare. semesters po yun. Mm. Oo, more of religion po yun. Yung Theo 1, I remember, it's about salvation. Theo 2 is about the church, sacraments, and yung family. No? So, pag ganon, may constant reminders at a very young age na didevelop yung pag-uutak ng bata na dahil nga malaman nila na merong katumbas o na criminal responsibility and liability pag gumawa sila ng mga ng mga krimen katulad ng nangyari sa Tacloban. Oo, yun. Kaya yun ang sinasuggest namin sa Department of Education. Baka talagang ma-include po nila ito as one subject or curriculum. Sa tingin mo ba, Sir Boy, doon sa mga krimen na nangyayari involving children, maikukonekta ba natin to sa sinasabi ng ating mga mababatas na too much exposure sa internet, sa mga gadgets, Sir mga... Raul, medyo mahina lang ang volume. Hindi ko masyadong marinig. Pakilakasan lang. Kuya Boy, okay, ulitin natin, no? Sa tingin mo ba perfect. yung too much exposure sa internet o yung mga online games ay mayroon tong may ugnay sa mga violence na kinasasangkutan ng mga kabataan ngayon? Yes, definitely. No, yung influence is very strong. What they see, they will do. At lalo na pag walang parental guidance or guidance from any member, adult, no, member. Kasi kung ano napapanood mo talaga, nagkakaroon ka ng mindset. Minsan, dyan yung iniidolo mo yung may mga games hindi ako familiar, no? Pero yung mga games na to, it's about violence. Iba ng games ngayon no? Games. Oo, iba ng games ng mga bata ngayon Oo. Kaya nga, tapos parang may mga, yung close quarter battle. Oo, parang CQB, ko nun. So, nai-invite nila na di-develop mismo sa kanila na parang, yung simulation war on so may mental effect sa kanila, no? Akala nila laro lang. Meron talaga. Oo, meron. So, meron naman nagpapanukala, Kuya Boy, na yung mga bata daw, wag nang isama sa range, sa firing range. Ano bang pananaw mo rito as a regular shooter? Ang pananaw ko po dyan, so far tayo, nasa firing range tayo, meron talagang mga minor na sinasama with parental guidance. Pero again, it should be, dapat magkaroon talaga ng masusing pag-aaral dyan, public consultation again, multi-sectoral. Ako kasi, karamihan ng mga kausap ko na pumuputok sa firing range, lalo tayong mas nagiging mahilahon, yung temper natin, kontrolado, simply because, alam natin, pag bunot natin ng baril, alam natin kung saan pupunta. Ako, sa akin, Kuya Boy, is sinasama ko. Alam mo naman, sinasama ko yung pamilya ko, sinasama ko yung anak ko. In fact, lumaki sila lahat sa range sa Karingal, sa Arms Corps, sa East Ridge, di ba? At ang ginagawa kong family bonding, puputok kami, pagkatapos pumutok, magbabiking kami sa East Ridge, pagkatapos magbiking, syempre magugutom, kakain kami dyan sa paligid ng East Ridge, di ba? So, it's part of our family bonding, di ba? Oo, hindi lang yon. Basta may parental guidance, supervision, malaking bagay po yon. Kasi yung minor, pag natuto yan ng proper gun handling. Naputol. Pakitawagan ulit si Kuya Boy, Ara.
naputol yung ano niya. Oh. Anyway, ang panayan po natin si Kuya Arsenio Boy Evangelista, ang Pangulo ng BACC. May kaugnayan po sa Children in Conflict with the Law. Kaugnay po netong mga nagaganap na kaguluhan, mga violence na kinasasangkutan ng mga kabataan. At sinabi nga niya na ang BACC ay pabor na ibaba ang edad ng mga kabataan na maaring managot sa in conflict with the law sa edad na 10 taong gulang. At paniliwanag ni Kuya Boy na bakit 10 taong gulang dahil sa panahon ngayon ang mga kabataan at the age of 10 ay talagang sila ay marunong na sa napakaraming bagay. At sinabi rin ni Kuya Boy Evangelista ng BACC na ang mga kabataan ngayon ay marunong na sa napakaraming bagay dahil nga sa internet o yung kanilang nakikita online. Dahil hindi lang kaguluhan, hindi lang violence ang kanilang nakikita online. Mayroon pang dati ang pinoproblema dyan, pati pornography. Di ba? Okay. Pati pornography, dati pinoproblema. Ngayon, nauso naman, violence. At okay, balik na si Kuya Boy Evangelista, via Viber naman. Kuya Boy! Hello? As you were saying. Narinig niyo ako? Opo, narinig ko po namin. Go ba? Okay. Opo. Anyway, naputol ako doon. Basta may parental guidance, yung minor, mas okay yun no? Guidance, supervision, para sa being a responsible gun owner, proper handling, at kahit minor yun, basta may proper guidance, wala akong nakikitang mali doon. At sa isang pamilya, balang araw, baka magamit din nila yun for self-protection and preservation. Kung pinapasok bahay nyo, may intrusion, kung kahit paano, meron tayong may skills to protect us, not for self-protection and preservation on our part. No? Oo, yun, Raul. At saka, Kuya Boy, di ba, marami tayong mga kabataan o marami tayong mga minor de edad na mga champion. Hindi lamang sa local competition, champion sila sa mga international competition. Yeah, oo, tama yun. Marami. Katulad si Jethro Junicio at a very young age, record breaker po siya, talagang world shoot champion po siya. Hanggang ngayon, there was a time yung man versus man, wala pa atang nakaka-break sa record niya. No? He started so young with the proper guidance ng father. Oo, kaya ngayon, di ba, siya yung model natin ngayon for being a responsible gun owner. At saka si Khalil Biray, si Bro Texon. When I first met si Bro Texon at a very young age of 7 years old, he was being parented by si Captain Texon ng Air Force. At ngayon world champion na. No? So talagang ang rito, Kuya Boy, is talagang yung proper guidance at parenting. Mahina talaga. Sige, tawagan mo ulit si Kuya Boy. Mahina talaga signal dyan sa Antipolo Di ba? Pero maganda yung sinasabi ni Kuya Boy, no? Dahil, alam nyo, si Kuya Boy nga po, bukod sa presidente ng BACC, merong katanungan si Kuya Ryan Lau. Tingin po ba ninyo apektado ng moral valuation ng tao ngayon? Ang marami ng broken families and absentee parenting. Okay, balik po ulit. As you were saying,
Yes, yung last question, moral valuation, yun yung huli kong narinig. Opo, ang tanong ni Kuya Ryan Lau, tingin niyo po ba apektado ng moral valuation ng tao ngayon ang marami na broken families and absentee parenting? Yes, hi Ryan. Now, tama, katulad ng sinabi ko po kanina, yung moral valuation, nakasandan po yan dun sa na ini-insist nga namin at a very early age magkaroon ng subjects, curriculum, similar sa number 1, yung Theology 1, it's about salvation. Theology 2 is about sacraments, no? Yung Ten Commandments, lahat ganyan. Tapos yung family, no? Theo 3 is family, about the family. So pag may mga ganong subjects, yung moral values ng kabataan namomolde ka agad at a very young age. Kaya talagang malaki ang epekto nung kung paano mahuubog, ma-adapt yung moral values at a very, very young age sa elementary. Di ba may religion naman tayo noon, di ba? Nung elementary tayo. Pero alam mo, religion natin sa public school, even sa private school, except kung ikaw ay Catholic school, hindi naman ganun ka-extensive, no? Katulad sa inyo sa UST na talagang it's being run by the priest. Yes. So Pontifical University po kasi yun. Sa tingin nyo ba dapat paigtingin ng DepEd at ng CHED ang ang religion sa ating mga kabataan? Going back to sa question ni Kuya Ryan. Dapat talaga ang DepEd, we are calling, or pwede ko na sabihin, we are DepEd to impose that, no, yung religion subjects, theology subjects, or formative lalo na do sa formative years ng mga estudyante. At dapat na-include na nila dito yung anti-hazing law na kung saan kakasama yan yung anti-hazing law na yan, just to remind them that pag meron kang katulad violation ng anti-hazing law o mga accidental na law, merong jail term po yan. May jail time yan. So, in that way, ang mensahe doon, malaki. So, in relation nga, doon din sa yung moral values nila para mahubog at a very young age. Okay. So, teka, gusto ko lang happy listening and watching kay Randy Santisas, Nelson Malinaw, Mary Joy Lugan, Eunice Celerio ng Filipino Mirror, siya po yung nanonood. At ang katanungan niya, ano ang plano ngayon ng BACC para mabawasan naman yung mga violence na kinasasangkutan ng ating mga estudyante, partikular na mga minor de edad? Ang BACC, pag in-invite kami, we will share a very position paper. Kahit hindi kami Indo, we are now preparing a position paper, numbering maybe to 20 pages, 25 pages, depende, to be submitted sa mga lawmakers, sa Senate, Congress, Lower House, and even distribution sa mainstream para at least yun din na makontribute namin, ma-share lang namin yung position namin, baka sakaling makatulong. So, at tayo, again, as guardians of truth, saka justice, magbabantay po tayo dito. Kaya somehow, yung call nga namin na it's about time the law should be, yung Juvenile Justice Law and Welfare Act should be revised, amended, na ibaba ang edad to 10 years old ang criminal responsibility and liability. Yun na talaga, madiin ang posisyon po namin. Okay. Thank you very much, Kuya Boy, for giving us your time sa pagpapaliwanag ng inyong posisyon kaugnay ng mga
mga kaganapan, ng mga kaguluhan na kinasasangkutan ng ating mga kabataan ngayong panahon na ito. Sir Raul, maraming salamat. Ryan Lau, maraming salamat.